Talambuhay bilang apat. Mga taong 1959, nag-aaral sila Alo, yung isa sa mga ate ko, at ako ay inutusan niya na labhan ang medyas niya dahil isusuot niya yun uli. Sinunod ko naman siya. Pagkalaba ko, sinampay ko siya. Nung pagsampay kong yun, sumama ako sa sampayan. At nahulog ako sa bubong. At ang bubong ay lumipad. Natanggal sa pagkakapako o ano ba yun. At napuna ko na wala ako kahit anumang galos. Hindi ako napilayan. Basta sa pagkakatanda ko, nung panahong yon ay nakatulog ako. Hindi ko lang matandaan gaano kahaba, basta mahigit isang araw. Hindi nila ako dinala sa ospital o pinatingin man lang sa doktor. Wala naman akong sinyales na may nangyari sa akin dahil nahimasmasan naman ako. At ako nga ay natulog muli. Habang tumatanda na ako, binabalikan ko ang naganap na yaon. Isang panahon na mga nasa edad 30 na ako noon. Binalikan ko ang sitwasyon na yon. At nakita ko nga na ang bubong ay hindi umlakda sa lupa. Parang may hawak o mayroong umahawak dun sa bubong. Para siyang naging flying carpet. At naisip ko, bakit? Bakit ganun? Diba dapat kung nahulog man ako kasama ng bubong, lakda ako sa lupa. Ay hindi ganun na nangyari. Basta ang nakita ko nung edad 30 na ako, nung balikan ko siya astrally, mayroong malaking kamay, kanang kamay na may hawak doon sa bubong. At sinimulan kong makipag-usap sa nasabing nilalang. Hindi siya kamay ng Diyos, kamay siya ng isang nilalang. At mayroong ang karugtungang kwentong ito. Dahil noong mga panahon naman na yun, matapos ang Pasko, galing ako sa Makati, kung saan nagtatrabaho o bilang film interviewer or nag-i-interview ng mga tao na nagtatrabaho sa opisina at mga nakatira sa bahay. Madaling salita, isa siyang marketing research. Matapos na yung Pasko noon, mga buwan na papunta sa kamatayan ni Lolo Jose Rizal, maraming tao. Sumakay ako ng bus, bumaba ako sa panulukan ng Taft Avenue at Buendia or Hilpuyat Avenue. Nakasakay naman ako, nakapasok na ako. Nung nakapasok na akong yun, mayroong humila sa akin na nilalang. Hindi ko alam kung nilalang nga siya. Kasi mabilis ang pangyayari. At sinabi niya, lumabas ka. Sabi niya. So, nilabas niya ako. Hinila nga niya ako eh. Pero sabi ko, Lolo, bakit po? Mahirap sumakay sa baba. Sabi ko. Kasi daming tao nga. Sabi niya, hindi. Makakauwi ka agad. Sabi niya.
So basta nakita ko yung bagon, yung train, nakalabas na, umandar na. Ako naman, nakababa na. Sabi nga nung nilalang, talagang nagsakay na agad ako ng taxi. Pero ayaw ko nga mag-taxi nung kasi medyo mahal eh. Nakauwi na ako sa bahay namin. Dito mismo sa bahay na to. Tapos, nanood ako ng TV. At dun sa TV, nabalita ng news reporter na pinasabog ang LRT na yon sa may Blumentritt at kitang-kita ko yung numero ng bagon. Doon ako mismo nakasakay. At kung saan nilagay yung bomba na yon o granada na yon, doon mismo ako nakaupo na pinatayo ako ng nilalang. So, ang tanong, sino itong nilalang na ito? Na may kapangyarihan para pagalawin ka, utusan ka, o bigyan ka ng himatong o paalaala. So, nung nahimasmasan na ako, tinanong ko ang matanda na ito. Sabi ko, bakit hindi niyo po sinabi na mamamatay na pala ako kanina? Basta yumuko lang siya at tinalikuran niya na ako. Sa pakiwari ko ay bawal sabihin kung ano talaga ang mangyayari. Kailangan pa rin yung tinatawag na free will ng tao. At yung pagpapasabog na iyon ng LRT na yun ay isang leksyon sa akin na meron talagang upper hand na sinasabi. At nakita ko, kung hindi ginawa nga ng lolo o matandang yun, patay na ako noong mga panahon na yun. Pwede niyo siyang tingnan sa Google search kung anong taon yung sumabog yung LRT na yun. Nandun yun, naganap yun. Mga halos katatapos lang ng Pasko, papunta sa Rizal Day, o halos Rizal Day yata yun. At marami pa akong kwento na magpapatunay na gumagana ang matandang ito. Kasi hindi lang niya ako isang beses niligtas. So isa yon, pangalawa yon nung bata pa ako. Noon naman, magpipiesta sa San Ildefonso, Bulacan. Yung mismong principal doon, listeners namin sa radyo, magtanong ka kay Madam Cora. Sabi ko, sige mami, sabi ko sa kanya, pupunta ako. Nobyembre yun. Nobyembre. Ngayon, nung magdi-Disyembre na, umayaw ako. Tinawagan ko siya sa cellphone at sabi ko, mami, hindi na po ako tutuloy. Sabi ko gano'n. Ang sabi naman ng matanda, Sir Tony, nakahanda na po lahat, pati banderitas, gano'n. Yung gagawin na lang po ninyo ang iaano namin, ang hihintayin namin, dahil hinihintay kayo ng mga kababayan ko dito sa San Ildefonso. Sabi niya. Sabi ko, mami, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umaayaw. Sa ngayon po, hindi ko alam ang dahilan. Pero sinasabi po ng katawan ko, huwag akong pumunta. So naganap ang dapat maganap. Ang pyesa ng San Ildefonso mga Enero 23. Bago mag-Enero 23, umulan. Ang tawag sa Tagalog ay siyam-siyam. Ibig sabihin, basta ulan lang ng ulan, walang tigil ang ulan, walang kulog-kidlat, ulan lang ng ulan, bumaha ang buong Bulacan. Unang bumaha ang Plaridel. Hanggang sa makarating ng Baliwag, hanggang sa makarating sa San Rafael, ayan, San Ildefonso, San Miguel. Lubog yan ng mahigit 1 buwan o mahigit 2 buwan. At tinawagan ako ang pangalan ng babae si Edith Clemente. Tinawagan niya ako muli.
Sabi niya, Sir Tony, ang galing mo talaga. Sabi ko, Mami, bakit? Alam mo, kung pumunta ka nung 23 ng Enero, nandito kami ngayon sa bundok, nakabangka kami. Matutulog ka rito ng ilang buwan dito, na ganyan. Malamok, marumi ang tubig. At siyempre naman, nakakahiya naman sa yung dito ka inabutan ng indulto. Sabi niya. Sabi ko, malamang, yun nga ang sagot ng kalikasan, pero wala namang nagbadya sa akin, basta ang sinabi lang ng sarili ko, huwag akong magpunta. Sinunod ko naman siya. So, napakarami pang leksyon. Napakarami. Noong bago mabuntis yung panganay ko, marami nang nagsasalita sa isip ko o bumubulong sa akin na yung anak mo magbubuntis na. Nagbubuntis na o magbubuntis na. At noon na nga, nalaman ko sa isang anak ko din na ganon, may nangyayaring ganon. At pinatawag ko ang nasabing lalaki. At sinabi ko na hindi ako papayag na hindi mo pakasalan ng anak ko. Ano, magtatagumpong na lang kayo. So, itinakda nila, yan ang naging tatay